In this video, pag-uusapan natin is how to create an account sa BitGet, paano mag-transfer from another exchange to BitGet, paano gamitin yung P2P, paano mag-cash in doon, and paano mag-withdraw. So technically, it's a beginner's guide on how to use a crypto exchange. Let's go. So first of all, click nyo yung link na nasa description or click nyo yung link na nasa bio if nasa TikTok kayo. So ito yung lalabas doon, BitGet register link. So pagka-click nyo dyan, papupunta kayo doon sa BitGet na nandun yung code ko. So ano bang perks pag nag-register kayo under my code? Again, this one is not sapilitan. Pwede nyo itong gawin. Ano ba makukuha ko dito? I will get commission every time nag-trade kayo. But it doesn't mean na kung trade nyo $10, $1 agad sa akin doon. May mga fees po kasi tayong tinatawag. For example, nag-trade kayo ng $10, meron fee na 0.4 or 0.3. Tapos yung 0.2 doon or 0.1 is mapupunta sa akin. So gets? So what is it for you pag ginamit nyo tong code na to? Number 1 is makakuha kayo ng free course ng Gainers Ground if nag-deposit kayo ng $50. Number 2, makakuha rin kayo ng Signal Group ng Buzz Labs. Number 3, magkakaroon kayo ng trading webinar from me if nag-deposit kayo ng $50. Again, hindi po to sapilitan. Wala naman tong ano. So, yeah. Lagay kayo ng email nyo, lagay kayo ng password. Then, after that, create an account. Okay, once na naka-sign in na kayo, for example, ang next yung gagawin is magpa-verified. So, paano yun? Punta kayo dito, punta kayo sa identity verification. So, nandito yun sa gilid sa phone. Meron din po yan. Ang gagawin natin is, ang gagamitin natin is website since mas mabilis siya and nandito ako sa PC ngayon. So from here, makita nyo dito yung level 1 identification. Dito ang kailangan nyo lang is government issued na documents, face recognition, then tapos na kayo. So bakit nyo kailangan magpa-verify? Number 1, para makapag-deposit kayo, makapag-withdraw kayo, and also magamit nyo yung P2P trading. So, mamaya gagawa ko yan ng tutorial kung paano mag-deposit and paano gamitin yung P2P trading. So, ano ba yung mga available na government card? I think pwede na yata dito yung national ID. I don't know. I'm not sure. But, ang sure ako is driver's license and yung passport. So picturean nyo lang, send nyo lang dito, and magpa-verified kayo. Since, again, sa mga exchanges ngayon, syempre kailangan nila ng security. Or tawag dito is KYC or Know Your Customer. Kaya po nila to ginagawa. And experience na ng iba kong student na hindi sila nagpa-KYC na freeze yung pera nila. So yeah, very important talaga tong identity verification. So quick recap, number 1, register kayo under my link para makuha yung mga perks and makasali kayo sa free course ng Gainers Ground and sa Signal Group ng Buzz Labs, or kung ayaw nyo, okay lang rin naman. Number 2 is to input your email and password. So after nyo ma-verified yung email and password nyo, ang next nyo naman gagawin is to get verified sa account. So kailangan nyo ng valid IDs, driver's license, passport, and just face recognition. In just 60 minutes, magiging verified na kayo. In order for you para maka-withdraw, magamit yung P2P trading. So again, actually hindi nga siya 60 minutes. Pag napasa mo ng ID mo, less than 1 hour, 5 minutes, 10 minutes lang, verified ka na. So ganun siya kabilis. So that's the first part of creating your BitGet account or exchange account. Ang next naman natin gagawin is how to transfer from your old exchange to BitGet. Since ang dami nagka-question, Boss Ramen, mababa na yung Binance, paano ko ita-transfer yung asset ko? So ganito ko siya ginagawa, ituturo ko sa inyo. Let's go. Okay, so naglagay ako dito ng $12 para lang makita nyo as example. Since again, wala na dito yung funds ko. Okay, so from your Binance account, for example, for sure, alam nyo na to kasi hindi naman kayo magta-transfer if wala kayong Binance account. So from here, gawin nyo, i-click nyo yung gusto nyo i-transfer. For example, USDT. Click nyo yung withdraw right here. Then from here, punta kayo sa BitGet account nyo. Then i-click nyo yung deposit. Yan, nakita nyo deposit. So, from here, select a coin. So, ang ginamit natin, USDT. And for the network, ito, preference ko na lang to. I like to use TRC20 in transferring USDT. Though may $1 na tax or fee, okay lang sa akin yun. But again, ang importante yung security and mas sanay na akong gamitin yung TRC20. If you think you can use BSC as transfer or kung ano man, basta make sure na same sila. So, from here, sa tutorial na to, gagamitin natin is TRC20. So, click nyo yung copy, click nyo yung paste dito. And yung network is dapat same lang din. TRC20, itong TRX. So, yan. Then, click natin yung max. $12, and may tax na $1, like I said kanina. Then, withdraw. So, after that, refresh lang natin yung kaninang deposit. Makikita nyo dito na ladating na yung kaninang $11 na withdraw natin. So, yan. Makikita nyo validating 01. Wait na lang natin. After that, mapupunta na siya dito sa wallet nyo.
Okay, so ganun lang siya kadali. So, quick recap lang. Punta kayo sa Binance nyo, click withdraw. Pili kayo ng coin na gusto nyo i-withdraw and make sure na meron rin coin na yon available sa paglilipatan nyo. So, for example, USDT. And punta kayo dito naman sa BitGet nyo, click deposit. Yan dito sa wallet na So, click deposit. Click USDT. Yan. Network is TRC20. Tapos, copy yung address, paste nyo dun sa address na pagsesendan dito sa BitGet. Tapos network, TRC20, tapos bang. Withdraw, security, if may email verification, then tapos. That's basically it. It's just basically a less than 5 steps lang. Okay, and after that, ang next ko ituturo sa inyo is paano mag-cash in gamit yung P2P sa BitGet and paano rin mag-cash out gamit yung P2P sa BitGet. And again, hindi nyo to magagawa if hindi kayo naka-verified. So, babalik kayo ulit dun sa step 1 or sa first part ng video na to. So, punta naman tayo dito sa P2P natin. Okay, so para ma-access nyo yung P2P account, punta kayo dito ulit sa wallet and click nyo yung funding na account. So, yan, nandito yun sa bandang. So, yan, punta kayo dito sa wallet, then click nyo yung funding na account. So, yan, nandito yung banda. Click nyo siya. From here, makikita nyo dito yung buy and sell. So, ayan yung P2P na. So, pag click mo yan, mapupunta kayo dun sa P2P trading. Kaya siya P2P, meaning peer-to-peer. If sa hindi nakakaalam, meaning tao po yung kausap nyo dito. Hindi po to robot. Hindi po to automatic. So, yan, tutorial naman kayo dito kung ano meron dyan. Pero for me, you can use, for example, this one. 500 pesos lang or 700 pesos. Pwede natin siya i-try. So, unarik yung bibili kayo. So, for me, hindi ko na siya gagawin. Pero tuturuan ko kayo ng tips kung paano mamili. So, dito may kita kayong ads na 10% off, which is okay lang din. Pwede nyo siyang i-avail. Pero ang limit niya lang is 700 pesos. So, kunwari kayo, magde-deposit kayo ng $50. What you can do is, for example, yan, USDT. Since, again, USDT yung kailangan natin, by amount. So, ang gagawin natin, 50 USDT to PHP. So, that's roughly 27494. So, pwede natin gawin is 3,000. Let's say 3,000. So, from here, makita kayo ng mga seller na nagbebenta ng 3,000 worth of USDT. So, pwede nyo gawin, palitan nyo ng payment method. So, for example, gusto nyo GCash lang. So, GCash. So, quick note, step 2 to. Punta kayo dito sa payment methods, dito sa 3 dots. Then, i-add nyo kung ano yung payment method na gusto nyo. So, for me kasi hindi pa ako nakakapag-bind ng phone ko kasi walang signal here sa loob. I-click nyo tong payment methods, then i-add nyo yung klaseng payment methods na gusto nyo. For example, GCash, Maya, BDO, etc. So, pupunta kayo doon. In that way, para pag nakita nyo dito sa payment method, pipili na lang kayo. Gawin nyo GCash or kung ano man. Yan. So, lalabas na lahat ng mga seller na nagbebenta using si GCash. From here, ang i-check nyo na lang is yung completion rate niya. So, nakikita nyo dito, ayan o. Ang trade niya is 106. Laki natin. So, itong si Crypto Nation, trade niya is 106, completion 99%. So, ito naman si Bicol Exchange, 4,180. So, for me, mas pipiliin ko to kahit mas mahal ng piso. Though, either way, malit lang naman yung increments na yan. So, ako pipiliin ko tong si Bicol kasi 100% exchange rate or completion rate. So, for me, mas safe siya kausap. Meaning, mas okay siya. So, from here, pag clinic nyo po yung buy, kunwari yan, example. Ayan, makikita nyo yan, identity, blah, blah, blah. So, pag clinic nyo na yung buy dyan, guys, for example, ginotro nyo to, magsisend na kayo ng pera sa number niya. May ilalabas dyan and sesendan nyo siya ng screenshot na nasend nyo na yung pera before niya isend sa'yo yung USDT. Okay, so safe po to guys. Since makikita nyo dito, pwede naman po kayong mag-report. Ayan, may report dito sa gilid. Wait lang. Ayan, may report dito. Kunwari, hindi niya sinend yung USDT. I-report nyo siya. Pero again, kaya ako siya pinili kasi 100% order rate. Meaning sa 4,000 last 30 days or basta sa last 30 days, 100% na na-complete niya yung transaction. Meaning hindi niya po kayo i-scamin. So guys, trabaho rin po kasi nila to. So sa mga hindi nakakalam yung P2P trading, meron rin po silang kinikita dito since again, dinadagdagan nila or binabawasan nila. So technically nag-arbitrage sila ng USDT. So yeah, kaya for me,
para lokohin ka nila, nagsasayang sila ng profit since again, trabaho rin to. So that's how you buy USDT. So again, hanap kayo, that's buy. Tignan nyo lagi yung completion rate, tignan nyo kung magkano yung limit, yung available. And click nyo kung ano yung payment method na gusto nyo. Meron naman ditong bank, may BPI, may C-Bank, ayan o. May Paymaya, cash in person. I think meron bang ganun? Wala. So, gulat lang ako meron pa ng cash in. So, meron deposit, bank transfer, and many more. So, makikita nyo yan. Shopee Pay meron din. So, sa sell naman, ito try natin. So, try ko magbenta ng gusto ko magbenta ng 1,000 pesos. Let's try lang. Let's try 1,000 pesos. So, ito, hindi ko siya pipiliin ang onte. So, gawin natin 5K. Yan. So, pag magbebenta kayo, again, same lang rin, halos. So, pili muna kayo ng payment method. So, for me, kunwari, gusto ko GCash. Yan. So, sa GCash, pwedeng ito. Pwede ko rin itong piliin. Kasi 3,000 yung trades niya, 98% completion. So, medyo onti yung, medyo 2% rate. Or ito, 100% mas okay. So, pag clinic ko yung sell, matik na yan, mabibenta ko yung USDT ko. So, dito, ang mangyayari dito is, guys, bibigyan ka naman nila muna ng pera sa GCash mo. After nila magbigay ng pera sa GCash mo, ino-notify mo sila, magsisend sila ng screenshot sa Sir, nagbayad na po kami sa'yo ng yung required nyo, yung 5,000 pesos. And after that, ikiklik mo yung release. Ano ba yung release? I-release mo na yung USDT. So kabaliktaran siya nung kanina sa buying, sa P2P. Unlike sa buying, ikaw yung magbabayad. Sa P2P naman, sila yung babayaran ka. Kasi binibili nila yung USDT mo. Yeah, ganun lang siya kasimple, guys. Hindi ko na siya gagawin kasi ayoko pang mag-cash out kasi naka-hold yung USDT ko dito. Pinante-trade ko po. Pero, yeah, I hopefully magets nyo. If may question kayo regarding P2P, you can chat sa Discord. I think this tutorial is very easy since ang kailangan nyo lang intindihin dito is yung mga dapat nyong iwasan na tao. For example, yung mga pangit yung completion rate, yung payment method, and kung magkano yung available na limit. So, for example, dito 100. So, yun. Nai-guess nyo ba? Masyado ba mabilis? So, i-recap ko na lang para sa inyo. Number 1 is punta kayo sa funding account nyo. So, dun sa wallet na icon, dito sa taas banda, tuturo ko ulit. Yan, funding. Then, dito sa baba, may nakalagay dyan na funding account. Yan, dito sa funding. So, here. So, from here, click nyo yung buy and sell. Okay, funding. Click nyo yung buy and sell na lalabas. Yan. So, for example, bibili kayo ng USDT, click nyo yung buy. Mapupunta kayo dito sa peer-to-peer trading. So, here sa peer-to-peer trading, click nyo kung magkano yung gusto nyo makuwang USDT or mabiling USDT. So, let's say 3,000 kasi gusto nyo ma-avail yung free offers natin. So, again, guys, free lang naman yung offer namin na yun. So, hindi nyo kailangan magbayad sa amin ng pera. Ang kailangan nyo lang mag-deposit sa account nyo. So, nai-guess nyo ba? So, from here, So, nalagay nyo na yung pera, nalagay nyo na yung payment method na gusto nyo kung saan kayo babayaran. And in that way, gagawin nyo na, i-click nyo na kung ano yung pipili na kayo ng mga trader na gusto nyo maka-transaction. And I hope you learned something. That's our 3 parts on how to start or how to create an account sa crypto. Ang next step naman natin is how to buy and sell assets. So from here, sobrang haba na kasi ng video natin. Gagawa na lang ako ng second part from here. So yeah, again, if you use my code, DM mo ako sa Discord, i-DM mo sa akin UID mo, bibigyan kita ng access sa Trading Signal, bibigyan na kitang access sa webinar namin and sa free course ng Gainers Ground which will be launching this February or end of January. So, abang-abang na lang tayo. Anyways, I hope you learned something. Again, see you guys next video. Love you all. Peace. BitGet. Trade smarter. Bye.